Hello po, good day. And magandang araw sa inyong lahat. Papunta po kami ngayon sa sementeryo kung saan may magandang term doon. Nakahimlay. Ayan. Parang hindi magandang pakinggan yung saan nakalibing. Parang negative. Kung saan nakahimlay po yung aking papa na nakasama po ng ating Panginoon noong 2014. Yan. So, hindi na ako sasabay sa mga maraming tao ng ng 30, 31, November 1, November 2 kasi masyadong maraming tao. So, at least mas solemn, no, mas focused. And then bago kami pumunta doon is maghahanap lang kami ng bulaklak o kandila o at kandila. So, tara, drive na tayo. So dito tayo ngayon sa saan ba yun? Angel Burn Flower Shop. Ayan. So bilihan ng mga bulaklak para bumili ng bulaklak kay Papa. Ayan, as you can see is naglalakad na tayo papunta sa puntod ni Papa. Nasa bandang dulo pa siya ng sementeryo, kaya naglakad pa kami. Doon na kami nakapag-park sa dulo. So, hinahanap na namin yung puntod ni Papa. Ito, nakita na namin. Ayan. Ito na nga, nakita na namin siya. So, okay naman, hindi naman masyadong madumi o makapal. At least yung damo is greenish pa rin. Yung mga part lang na hindi na ganun ka-green, so didiligan na yung mga yan. So bumili nga kami ng bulaklak at ng kandila doon sa Angel Burns. And then maghahanap kami ng maglilinis ng puntod ni Papa. Marami naman dyan yung mga gardeners nila o yung mga tao nila dyan, mga sepulturero, mga naglilinis talaga ng puntod. Time na yan, kinakausap na natin si Papa para mangamusta. So yan po ang aking Papa, yung nasa taas si Romeo and Santa Ana. Yung mga pangalan naman na nasa baba, lolo at lola ko yan on my father's side. So si Lolo Papa, tawag namin dyan si Virgilio Santa Ana, at si Lola Poyang naman tawag namin si Lola Flora Santa Ana. Magkasunuran lang sila na kinuha ni Lord. Yan. So dati po sila mga hiwalay dyan, pero ipinakuha namin, pinagsama-sama namin para magkakasama sila ni Papa. And then sa kanan, hindi lang napansin, pero mayroon, nandiyan po ang tito ko, si Tito Alberto Santa Ana. So yun, nakakuha na kami ng maglilinis ng puntod ni Papa. So tinitrim na, no, para pantay-pantay yung mga grass. Tapos didiligan yan para maging kasing green yung ibang part.
So alam nyo, sa totoo lang, talagang sa mga ganito pagkakataon lang natin nagagawang bisitahin at alagaan yung ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Pero gusto nating iparamdam sa kanila, ipaalam sa kanila na naalala pa rin natin sila. So good morning or good day. So nandito tayo ngayon sa tombstone ni Papa. Ayan, si Romeo Nabal Santa Ana. And alam mo, talagang idolo ko tong si Papa eh. Kumbaga wala ako sa kalingkingan nito eh. Kumbaga alam mo, professional corporate trainer ako, public speaker, consultant, earning really well, and may pagyayabang na success in life. Pero itong Papa ko, idol to, talagang never ko mapapantayan nun. Biruin mo, hindi to nakatungtong ng high school, grade 6 o elementary lang ang tinapos, pero in his early 30s, alam mo, nakapagpagawa na to ng bahay namin na talagang sariling lupa, sarili niyang design, kung saan kami pinanganak at lumaki. Tapos naging isang madiskarteng ahente ng kahoy, and talagang masabi nating mayaman, pero ganda ng buhay niya. Nagawa yon na isang taong grade 6 lang ang tinapos at mahiyain pa. Ayan, so noong talagang 2014 na kinuha siya ng ating Panginoon, yun yung masasabi kong pinaka masakit na yugto ng buhay ko, kasi yun yung unang taong ko pa lang sa pagnenegosyo eh, nung nag-retire ako as an employee, tapos nagnegosyo ako. Yun yung time na talagang marami pa kaming challenges na hindi pa namin na atin yung jackpot. Tapos kinuha na siya ng Panginoon. Nakakainis, nakakasa, kasi yun yung time na kinuha siya. Tapos bigla namang nagkaroon ako ng first car ko. Ayun, so alam mo yun, hindi mo na nagawang ipakita sa kanya, ipagyabang sa kanya para maging proud siya, o kaya isakay siya doon sa sasakyan, o pag-drive din siya ng sasakyan, kasi marunong din mag-drive ng manual na car yun eh. So marami talagang mga regrets na totoo yung kasabihan na nasa huli ang pagsisi. Maraming mga what could have been, what should have been, what I should have done, what I could have done, what I should have said, what I could have said, pero wala eh. Pero naniniwala naman ako na nasa the moment that God took him or let him join him up there is mas maganda na ang sitwasyon niya doon, mas mapapanatag na siya. Kaya bilang anak, at nandoon siya sa langit, nakatingin sa akin dito, sa aming magkakapatid sa baba, sana proud siya kung ano man yung nakikita niyang nararating natin sa buhay, itong mga successes here and there. And kahit wala na siya dito, di natin kapiling sa mundong ito, masasabi niya na produkto ko yan, anak ko yan, sa akin galing yan, ako gumawa niya. And yun, proud father sana. Yan, so nakauwi na po tayo galing sa sementeryo, and later on meron kaming event naman na ipiprepare ni Mrs. Trick or treat dito sa aming gated community. Anyways, ang lessons po na gusto ko sanang i-share, dalawang bagay lang. Unang-una is para hindi nasa huli ang pagsisisi, at hindi tayo, alam mo yon, feeling too bad about ourselves. Pag buhay pa, nandyan pa, kapiling pa natin yung mga mahal natin sa buhay. Well, yung mga pagsisisihan mo na hindi mo nasabi, hindi mo na ipakita, hindi mo na ibalik, hindi mo nagawa, is ako na po mismo ang mag-share sa inyo. Sabihin mo na, gawin mo na, right? Ibigay mo na, ipakita mo na, ibalik mo na. Ngayon, well, tulad na sa case ko, hindi na natin masasabi may papakita, may babalik, magagawa yon. Pero maraming pamamaraan para i-acknowledge ang ating mga mahal sa buhay, nakapiling na ng Panginoon, i-recognize sila, pasalamatan sila, magbalik ng utang na loob. And yun na, pag mayroon tayong quality time, kausapin natin sila, puntahan natin sila, and sabihin natin, hindi pa huli ang lahat. Nasa taas sila nakatingin dito sa atin sa baba, nakikinig. So pakikinggan nila ang bawat sasabihin natin. So, and syempre, kailangan nandoon pa rin yung pagkilala, respeto, pagmamahal. Yun naman po, and enjoy yung ating paparating na pagpapakilala at pagpapasalamat at pag-acknowledge sa mga namayapa na.